na balita ngayong tanghali. Bagyong Ophel nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Bagyo posibleng lumakas pa at maglandfall sa Central o Northern Luzon. Level ng Cagayan River mahigpit na minomonitor ng Office of the Civil Defense. Tubig sa ilog malapit nang umabot sa critical level. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirmang dadalo sa susunod na Quadcom hearing. Pero sa schedule ng pagdinig bukas, kanselado. Command Center ng MMDA gagamitin ng COMELEC sa monitoring ng eleksyon sa 2025. At ilang health professionals at patient groups nagtipon-tipon sa UNTV Public Service Forum na bahagi pa rin ng selebrasyon ng 20th anniversary ng UNTV. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 12, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin ang nag-iisang UNTV Radio mobile booth. Naririto tayo ngayon sa may Eton Sentry sa Quezon City kung saan idinaraos ang UNTV Public Service Forum kasama ang iba't ibang health professionals at patient groups. Mamaya ay amin pong ihahatid ang mga detalye niyan sa pagpapatuloy ng ating balitaan. At una sa mga balita ngayong tanghali, mahigpit na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng bagyong Nika, lalo na sa Northern Luzon. Ayon sa Pangulo, nakapaghanda naman ang pamahalaan at nakapag-preposition naman ng mga kinakailang relief goods at equipment. We are now monitoring what's happening. I was watching some film that came out of Aurora and some film that came out of Isabela earlier today. We are just preparing. We actually managed to prepare. We've done the usual standard procedure where we have pre-positioned our equipment and our relief goods, and we will just have to see where the areas are that will be particularly hit. Sa kabila nito, ayon kay PBBM, kailangan pa rin ang patuloy na paghahanda dahil sa isa na namang bagyong maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. The problem is there is another one that's now 3,000 plus kilometers off the coast of Luzon. And that promises to be a stronger one. So we just have to continue to prepare. Nasa 10-day alert ang buong pwersa ng pamahalaan para sa inaasahang epekto ng bagyong Nika at bagyong Ophel. Gayun din sa bagyo na may international name na Manyi na inaasahang papasok ng bansa ngayong linggo. Ayon kay Interior Secretary at NDRRMC Vice Chairman John Vic Remulla, mula November 11 hanggang 17 ay 3 bagyo ang papasok sa Pilipinas at inaasahang magkakapareho ang dadaanan ng mga ito. Bunsod nito ay inatasan na ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan sa mga rehiyon na maapektuhan tulad ng Region 1, Region 2 at Cordillera Region na magsagawa na ng preemptive evacuation lalo na sa mga landslide at flood-prone areas. Nakapreposition na rin ang mga food pack ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residenteng nasa evacuation centers. Nakahanda na ang AFP, PNP at iba pang disaster response unit para sa mga isasagawang search, rescue at relief operations kasunod ng inaasahang pananalasa ng mga bagyo. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Cagayan, bunsod ng pananalasa ng bagyong Nika.
Isang bahay sa bayan ng Bagao ang inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng bagyo habang nawasak naman ang isang daycare center. Sa monitoring ng Cagayan Provincial Government, aabot sa mahigit 5,000 mga individual sa lalawigan ang naapektuhan ng bagyo. At para sa detalya, hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano-anong mga bayan sa Cagayan ang nakararanas ngayon ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Nika? Yes, Ella, ang mga bayan nga na nakararanas ngayon ng mga pagbaha dahil sa bagyong Nika ay ilang bayan o ilang barangay sa bayan ng Ballesteros, sa Lalu, Sulana, sa bayan ng Apari, sa bayan ng Bagao at ng sa Tuguegarao City. Labis na nanlumo ang residenteng si Centino Rigor galit matapos makitang nilamon ng rumaragasang tubig mula sa ilog ang kanilang bahay matapos matibag ang lupa na kinatitirikan nito sa barangay Taguntungan, Bagao, Cagayan. Sa kanyang kuha na video, makikitang walang naisalbang mga gamit at tanging ang ilang maalagang mga pato at ilang baboy ang tinangay ng agos ng tubig. Kagabi, November 11, 2024, makikita sa mga video post ng ilang mga residente sa lugar ang paghingi ng tulong ng mga ito matapos ang biglaang pagragasa ng tubig sa ilog na nagbunsod ng pagkatibag ng lupa sa mga kabahayan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulang dulot ng bagyong Nika. Samantala, labis naman ang panghihinayang ng ilang residente matapos bumagsak ang Kamunayan Daycare Center sa Santa Margarita, Bagao, Cagayan. Makikita sa mga larawang ibinahagi ng mga netizen na bumigay ito matapos ang pagkatibag ng lupa dahil sa biglaang pagragasa ng tubig na mula sa kabundukan kasabay ng pananalasa ng bagyong Nika. 6 na bayan ang nakararanas ng pagbaha kung saan kabilang na dito ang 4 na barangay sa Ballesteros, 12 sa Lalu ngunit ang ilan ay humupa na, 2 sa Sulana, 4 sa Apari at Bagao at 3 sa Tuguegarao City. Samantala, nananatili ngayon sa evacuation center ang 1,196 na pamilya na binubuo ng 3,364 na individual na naapektuhan ng bagyong Nika sa probinsya ng Cagayan. Sa datos na ibinahagi ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, ang naturang bilang ay mula sa 5,214 na apektadong individual. Sa ngayon ay kansilado pa rin ang pasok ng mga mag-aaral at sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Umaabot na rin sa 10 meters ang level ng tubig sa Bunton Bridge kaya't patuloy na nakaalerto ng mga kawani ng PDRRMO. Sa ngayon ay bumubuti na ang panahon sa Cagayan Province at inaasahan na yung mga kalsada na nagkaroon ng mga landslide at ay ginagawa na at na ngayon ay nagsasagawa na ngayon ng clearing operation ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga otoridad sa Region 2 ang sitwasyon ng Cagayan River dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig na malapit nang umabot sa critical level. Tuloy-tuloy naman ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam sa Isabela bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano na ba kataas ang level ng tubig sa Cagayan River at may mga lugar ba na hindi na madaanan? Magandang umaga, ayon sa Tuguegarao City Command Center, nasa 10.6 meters na ang water level sa Bunton Bridge sa pagitan ng Tuguegarao City at Solana, Cagayan. Malapit na ito sa 11 meters critical level. Hindi na pwedeng daanan na ang mismong Bunton Bridge dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig. May ilang kalsada na rin na hindi pwedeng daanan gaya ng Pinakaunan Avenue, Delpol Street at Macapagal Crossing. Mabilis ang pagtaas ng tubig sa Bunton Bridge. Kaninang alas 9 ng umaga, nasa 10.3 meters ang level ng tubig. Umakyat ito ng 10.4 meters pagkatapos lamang ng 30 minuto. At kaninang alas 11 ng umaga ay nasa 10.6 meters na ang level ng tubig.
Kaya naman ang Office of the Civil Defense patuloy ang pagbibigay abiso sa ating mga kababayan na nasa low-lying area at posibleng bumaha kung aapaw ang Cagayan River, lalo na sa pagdaan ng panibagong bagyong Ophel. Ayon sa OCD, dahil saturated na ang lupa ng tubig ulan sa mga nakalipas na bagyo, hindi nawawala ang banta ng baha at landslide. Bagamat may ilang mga residente sa Region 2 na bumalik na sa kanilang mga tahanan, pero ang mga nasa gilid ng Cagayan River at mga nasa bahaing lugar ay hindi pa pinapayagang ng pamahalaan na bumalik. Ang Magat Dam, tuloy-tuloy din ang pagpapakawala ng tubig. Bagamat malayo pa ito sa critical level, pero patuloy na ang isinasagawang unti-unting pagbabawas ng tubig sa dam bilang paghahanda sa mga paparating na bagyo. Mas malaki kasi ang pumapasok na tubig sa reserva nito na 2,000 cubic meters per second kumpara sa inilalabas na nito na 700 cubic meters per seconds lamang. Mula sa 1 meter na gate opening nito, nasa 2 meters na ngayon ang inilalabas na tubig mula sa dam. Ayon sa OCD, pwedeng magdagdag ng opening ang Magat Dam habang wala pang masyadong mga pag-ulan sa downstream nito. Pero gagawin itong dahan-dahan dahil nga malapit na sa critical level ang Cagayan River na dadaanan ng tubig. Samantala, batay sa impormasyong ibinahagi ngayon lamang ng Cagayan Provincial Information Office, lubog na sa baha ang ilang mga bahay sa lungsod ng Tuguegarao City dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilog ng Cagayan. Sa kuha ng drone unit ng Cagayan Provincial Information Office, halos bubong na lamang ang makikita sa ilang bahay sa Sentro 10, Tuguegarao City. Para po sa mga kababayan natin na nasa lugar na yan ay nangangailangan ng agarang tulong o saklolo, tumawag lamang po sa emergency hotline ng Tuguegarao City na makikita sa inyong mga screen. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ligtas nang nakauwi ang 65 turista na na-stranded ng halos 4 na araw sa Calaguas Island sa probinsya ng Camarines Norte noong kasagsagan ng bagyong Nika. Samantala, pag-aaralan naman ng Provincial Tourism Office ng Cam Norte kung may naging pagkukulang ang mga tour operator na naging dahilan ng pagkaka-stranded ng mga pasahero sa isla. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, kumusta naman ang naging sitwasyon ng mga turista sa kanilang pag-uwi at ano ang ibinigay na tulong ng LGU sa mga ito? Yes, Ella, mula pa noong Sabado ay nagpadala na ng tulong na pagkain ang lokal na pamahalaan ng Vinsons para nga sa pangangailangan nitong mga turistang na stranded sa Calaguas Island dito sa Camarines Norte. Pero kaninang umaga, Ella, matapos alisin ng Philippine Coast Guard ang no-sail policy kahapon sa probinsya, ligtas nang nakauwi ang 65 turista na na-stranded sa Calaguas Island dahil nga ito sa bagyong Nika. Lulan ng 3 tourist boat pasado alas 7 kaninang umaga, dumuong ito sa Vinsons Port. Inilalayan ito ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at agad din pinabiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga destinasyon. Samantala, Ella, pag-aaralan naman ng Provincial Tourism Office ng Camarines Norte ang naging pagkukulang ng mga tour operator na nagdala sa mga turistang na stranded sa Calaguas Island sa Camarines Norte dahil nga sa bagyong Nika. Ayon sa ahensya, hindi kasi dumaan sa tamang proseso ang nasabing tour operator matapos nitong tumawid sa isla sa kabila ng may paparating na sama ng panahon. Lahat tayo caught off guard, no? Kasi kami, hindi rin namin alam na may tumawid pala from our end. Kaya ngayon, nire-report na lang sa amin ng Coast Guard at saka ng Vinsons na may ganun nga. We will look into it kung ano yung responsibility or legal liability nitong ating tour operator. Tingnan natin if this is a gross negligence or simple negligence. Ella, kaugnay nito, nagpaalala naman ang Provincial Tourism Office sa dapat maging pananagutan ng mga tour operators sa oras na magkaroon ng aberya ang pagbiyahe ng mga turista dahil nga sa sama ng panahon.
since it's being was this managed by a private tour operator, so it's a tour operator that's supposed to attend to them. Pero syempre, on the part of the provincial government, we'll try to facilitate everything. Ella, sa pakikipag-ugnayan naman ng news team sa tour operator ng mga turista, iginiit nito na wala silang nilabag na protocols kaugnay sa pagbiyahe ng kanilang mga turista. Hindi kami tumatanggap din lang. Alam namin na masamang panahon. At isa pa din, sir, hindi pipirma ng Coast Guard ang papel para makalis ang bangka papunta sa isla. So ngayon, dahil nagbalik na sa Binsus uli, yun na kami, ang communication namin, ang papers, ang process, sa Binsus na, hindi na po namin alam kung napoforward na sa provincial tourism. Samantala, Ella, nag-resume na ngayong araw ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa Camarines Norte dahil nga sa patuloy na pag-igi ng panahon dito sa lalawigan. Yan muna ang latest live mula dito sa Daet Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Samantala, lalo pang lumakas ang bagyong Ophel habang kumikilos sa direksyon ng northwestward ng Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang bagyo. Gayunman, inaasahan na magdadala ito ng malalakas na pag-ulan. At para alamin ang latest sa bagyong Ophel, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang tanghali, narito na yung update sa ating binomonitor na si Bagyong Nika at si Bagyong Ophel. Unahin na nga muna natin si Bagyong Nika. Kanina alas 10 na umaga, ito ay nasa layong 225 kilometers west-northwest ng Lawag City. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakikita nga natin itong si Nika na malapit na ngang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kahit nga po papalabas na nga itong si Nika, meron pa rin tayo mga nakataas na wind signal. And also may minomonitor din tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Ophel. At sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa loob ng ating Tropical Cyclone Information Domain, si Bagyong Manyi. So sa mga susunod na slide, maglalabasin tayo ng update tungkol nga dito kay Ophel at kay Manyi. Ito yung latest track ni Ophel. Ito nga si Ophel, mananatili siya as severe tropical storm habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalapit na nga niya sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So this afternoon, posible na nga lumabas ng PAR natin itong si Bagyong Nika. Dahil nga rin kay Nika, kahit papalabas na siya ng ating PAR, may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal. So signal number 1 na lang, yung pinakamataas na signal natin. Ito ay nakataas sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Apayao, northwestern portion ng Cagayan at northwestern portion ng Babuyan Island. So kahit papalabas na nga itong si Nika, kailangan pa rin mag-ingat ng ating mga kababayan kahit yung mga nasa may northern Luzon area dahil may minomonitor nga tayong Bagyong Ophel. Para naman sa malalakas na hangin na walang signal, asahan natin yan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at Isabela. Ito yung bugso ng mga malalakas na hangin expected today. Meron din tayong nakataas na gale warning sa ilang parte ng Ilocos Norte. Kaya kung maaari, huwag mo nang pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Ito naman yung update kay Bagyong Ophel. As of 10 a.m., ito ay nasa layong 950 kilometers sa may silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, may kalayuan pa naman si Ophel sa ating landmass pero may kabilisan ito ng paggalaw at 35 kilometers per hour nga. At
Currently, wala itong direkta epekto sa kahit anong parte ng ating bansa, pero sa paglapit niya, posible nga yung trough niya or siya mismo yung magdadala ng mga paulan sa malaking bahagi nga ng Northern at Central Luzon area. So ito yung ating track ni Ophel. So inaasahan nga natin na tomorrow evening o Thursday early morning, posible na maging typhoon category itong si Ophel. At pinakamalakas na intensity nito ay bago ito mag-landfall at possible landfall area nito sa may Northern Luzon o hindi kaya Central Luzon area this Thursday afternoon or evening. So dahil nga may kalayuan pa si Ophel sa ating bansa at may mga days in between pa bago ito tuluyang lumapit ng bansa natin, hindi natin tinatanggal yung possibility na magbago yung kanyang forecast track. Kaya meron tayong area of probability kung magkakaroon ng shift sa kilos ni Ophel ay posibleng nandito ito sa loob ng ating area of responsibility. Ano nga ba inaasahan natin sa mga bugso ng mga malalakas na hangin bukas? Posible ito sa Catanduanes. By Thursday sa may Batanes, sa may Quezon, kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte at ang northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. By Friday sa may Isabela at ang northern portion ng Aurora. Signal number 1, posible this late evening or tomorrow early morning sa may Cagayan Valley. Kaya lagi pa rin tayong mag-aantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Meron din tayong nilabas na weather advisory para nga dito kay Bagyong Ophel. So, although sa ngayon, wala pang direktang epekto si Ophel sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero by Thursday, asahan na nga natin yung heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Cagayan, pati na rin sa may Isabela. Kapag heavy to intense yung mga pag-ulan, pwede yung mga flooding events, especially sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide. Landslide ay likely sa moderate to highly susceptible areas. Meron din tayong moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Apayao, Kalinga at Mountain Province. Ano bang ina-expect natin? Kapag may moderate to heavy rains tayo, localized flooding, posible mainly in areas na urbanized, low-lying or near rivers at landslide posible sa mga highly susceptible na mga area. Sa iba pang balita sa kauna-unahang pagkakataon, gagamitin ng Commission on Elections ang command center ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa monitoring ng isasagawang midterm elections sa 2025. Kaugnay nito, isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng MMDA at COMELEC. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez, live. JP, paano makakatulong sa COMELEC ang paggamit ng command center ng MMDA? Monica, ayon sa Commission on Elections o COMELEC, mas mapapabilis yung kanilang pagtugon doon sa mga presinto kapag nagkaroon ng aberya. At dagdag monitoring din ito doon sa magiging sitwasyon nga ng botohan sa 2025. Kaninang umaga nga nilagdaan na ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya. Batay sa memorandum, bibigyan ng MMDA ng full access ang COMELEC sa kanilang command center sa main office sa Pasig City. Dito, mamomonitor ng COMELEC yung magiging sitwasyon sa Metro Manila sa araw mismo ng botohan sa 2025. Bukod dito, kakatulungin din ng COMELEC ang mga MMDA personnel na nakadeploy. Ayon kay Attorney George Erwin Garcia, maaari silang hingan ng impormasyon doon sa mga voting machine na masisira. Sila ang pupunta sa mga presinto para mag-check ng sitwasyon sa botohan. Yung MMDA personnel, meron silang mga body-worn cameras. Ang gagawin doon, namomonitor yon dito sa may command center ng MMDA. Ang gagawin ng COMELEC, i-monitor nila yon dito. Ngayon, kung magkakaroon ng aberya doon sa mga specific na presinto, yung mga personnel ng MMDA na merong nakasuot na camera, makikita mismo ng COMELEC yung actual
na sitwasyon dun sa mga presinto na magkakaroon ng aberya. At Ella, ito nga yung kauna-unahang pagkakataon na ang MMDA at saka yung COMELEC ay nagkaroon ng partnership sa ganitong pagmomonitor na gagamitin yung command center. Pero bukod doon, meron din namang ibang partnership ang MMDA at COMELEC kagaya ng mga Oplan Baklas kung saan yung mga tarpaulin ng mga ibang kandidato ay tinatanggal nila kapag hindi pwedeng lagyan ng mga tarpaulin nga. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nilinaw ng Korte Suprema na epektibo kaagad ang kanilang desisyon na hindi na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang probinsya ng Sulu. Ito ay sa kabila ng motion for reconsideration na nakahain sa Korte kaugnay sa kanilang desisyon. Alamin natin ang detalye mula kay Dante Amento live. Dante, kailan ba inaasahang mailalabas ng Korte Suprema ang kanilang resolusyon dyan sa motion for reconsideration? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang nabanggit na timeline kung kailan ilalabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Pero sa naunang desisyon ng Korte Suprema nitong nakaraang Setyembre, sinabi nito na bagamat constitutional o hindi labag sa batas ang Bangsamoro Organic Law o BOL, pero hindi na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang probinsya ng Sulu. Ito ay matapos na bumoto sila ng no sa idinaos na plebisito na ayaw nilang sumama sa BARM. Kaugnay nito ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, epektibo kaagad ang kanilang desisyon. Ito ay kaagad-agad na ipinatutupad kahit pa may nakahain sa kanilang motion for reconsideration o apila. Wala anyang dahilan ang korte na sabihing immediately executory kung hindi naman pala ipinatutupad agad. Ayon naman kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, agaran ang pagpapatupad sa ruling o desisyon ng korte. Kahit nanganganib na maipagpapaliban na naman ang halalan sa BARM, dahil sa desisyong ito, nagpapatuloy ngayon ang COMELEC para sa paghahanda sa eleksyon. Inilagay na ng COMELEC ang Sulu sa Region 9 o inilagay na ng COMELEC sa Region 9 ang Sulu o ang Zamboanga Peninsula Region. Nakalagay po sa desisyon ng Supreme Court, the decision is immediately executory. So yun po ay parang direct order po sa Korte Suprema sa amin. Pag maghanda kayo, COMELEC, kasi pinapa-implement na namin itong desisyon namin ito. Kung hindi naman po namin gagawin, baka naman po magalit sa atin ng Korte Suprema. Aga dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema, nagkaroon ngayon ng issue kung itutuloy ba sa Mayo ang unang Bangsamoro Parliamentary Elections dahil apektado ito nang ihiwalay na sa probinsya na o sa Bangsamoro Region ang probinsya ng Sulu. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inutusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang G-Exchange Incorporated o GXI, ang operator ng GCash e-wallet, na ayusin ang naiulat na aberya rito. Ito'y kaugnay ng panawagan ng ilang mga biktima sa nangyaring unauthorized deduction sa kanilang GCash wallet noong weekend. Para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ano ang naging instruction ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa operator ng GCash e-wallet? Yes, magandang tanghali, Ella. Nagbaba ng kautusan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa G-Exchange Incorporated o GCash na ayusin agad ang naiulat na hindi otorisadong pagkalta sa balanse ng ilang mga apektadong mga user ng nasabing e-wallet. Ine-require ng BSP na magbigay ng regular na ulat ang GXI tungkol sa kanilang aksyon ukol sa issue. Ito'y dahil sa marami na ring GCash user ang mananawagan na mabigyang kaukulang aksyon ng insidente sa pagkawala ng kanilang pera. Ayon sa official statement ng BSP, sila ay masusing nakikipag-ugnayan sa GXI upang tiyakin na agad na malulutas ang problema. Sinabi rin ng BSP na batay sa unang ulat ng GCash sa kanila, ang insidente ay dulot ng isang error sa sistema. Tiniyak naman umano ng GCash na ang mga account ng user ay ligtas.
Dagdag pa ng ahensya, pinoproseso na ng GCash ang pagre-refund sa mga GCash owner ng kanilang mga nawawalang pera. Nangako naman ng BSP na mas malalim na investigasyon upang tuklasin ang mga posibleng kahinaan at susuriin kung nasa tamang pagsunod ang GCash sa kanilang mga regulasyon at polisiya. Hinimok ng BSP ang mga apektadong user na makipag-ugnayan sa GXI o GCash para agarang masolusyonan ang kanilang reklamo. Dagdag ng BSP na kung ang mga affected user ay hindi naging kontento sa naging pag-aasikaso ng GCash, ay maaari nilang i-escalate ang kanilang issue sa BSP online body sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na channel ng BSP. Yan muna ang update mula dito, Ella. Mia, meron bang assurance na ang Bangko Sentral na maibabalik yung buong pera na nawala sa kanila? Ella, ayon nga sa official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy pa rin sila na nakikipag-coordinate sa GCash o sa GXI para siguruhin na maibabalik sa mga nawalan ng pera ang kanilang pera. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Kinumpirma ni dating Presidential Legal Advisor, Attorney Salvador Panelo, na dadalo sa pagdinig ng House Quadruple Committee bukas si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya ang kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa extrajudicial killings. Sa kanyang Facebook Live kagabi, sinabi pa ni Attorney Panelo na nagkausap sila ni dating Presidente Digong at sinabi nitong siya ang mag-aabogado dito sa Maynila, habang si Attorney Martin Delgra naman ang mag-aabogado sa dating Pangulo sa Davao. Ayon pa kay Attorney Panelo, walang dahilan ang Quadcom para patawan ng contempt kung sakali si dating Pangulong Duterte. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Tingnan natin yung mga tapang nitong mga mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uulungan ito. Kanselado ang ika-11 public hearing ng House Quadruple Committee na nakatakdasa ng isagawa sa araw ng o sa bukas, November 13. Ito ay matapos mapaulat na handa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa 4 House panels. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may binanggit bang dahilan ng kanselasyon ng pagdinig? May mga nais na tumestigo sa House Quadruple Committee hearing na kailangang i-vet o kumpirmahin pa ang sinumpaang salaysay ng Legal Committee. Yan ang dahilan kaya kailangang kanselahin ang nakatakdasa ng pagdinig bukas, November 13, ayon kay Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers. Inilipat ang schedule sa November 1, susunod na Huwebes. Ipagpapatuloy ang investigasyon ng 4 House panel sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Cancelled nga yung public hearing matapos mapaulat na handa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa pagdinig ng Quadcom. Pero binigyang diin ni Quadcom Chairperson Representative Barbers, wala naman silang natanggap na formal na komunikasyon mula sa kampo ng dating presidente na dadalo ito sana sa pagdinig na nakatakda bukas. Matatandaan sa nakalipas na hearing ng 4 House panels ay ipinaabot ng abogado ng dating presidente ang impormasyong hindi ito dadalo dahil sa pinagdududahan nito ang integridad ng Quadcom. At sinabi na rin ng dating presidente na lahat ng nararapat niyang sabihin sa pagdinig ay nasabi na niya sa pagdinig sa Senado noong nakalipas na buwan kaugnay ng issue ng EJ case at ng anti-drug war ng kanyang administrasyon. Lumabas din sa mga nakalipas na pagdinig ng Quadcom yung issue tungkol sa umano'y reward system para sa mga pulis sa kampanya kontra illegal na droga ng dating presidente. Ayon sa mga kongresista, welcome naman sa kanila yung ulat na darating nga ang Pangulo sa nakatakdasa ng hearing bukas pero sana ay dumalo din ito sa November 21 hearing. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinaalis sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang tagapanguna ng Legal Affairs ng Office of the Vice President. Samantalang ang mga dumalong OVP officials walang alam sa kung paano ginastos ang confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinaalis sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Attorney Emily Rose Torrentira, tagapanguna ng Legal Affairs ng Office of the Vice President. Nag-iimbestiga ang House panel sa ginawang paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Gayun din ng Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Tumanggi kasi si Torrentira na manumpa sa House Panel Inquiry. Hindi rin ito imbitado sa pagdinig at wala ring communication na ipinarating sa House Committee na magiging kinatawan ito ng OVP sa pagdinig. I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. Since the good lawyer has no written authority coming from the Vice President. Second is that she never take her oath. So, Mr. Chair, first, I move that we strike out all, on record, all the statement being made by the good attorney. And second, Mr. Chairman, I move that we excuse the good lady attorney in this room and to request the SAA to escort the good attorney outside of this room. Matapos naman ang ilang imbitasyon at subpoena, may sumipot ng 4 na opisyal ng tanggapan ni Vice President Duterte sa House Panel Inquiry. Kabilang sa humarap sa House Panel ay ang Direktor ng Administrative and Financial Services ng OVP, Chief Accountant, Chief Administrative Officer at Budget Division Office. Gayunman, walang alam ang mga ito sa ginawang paggasto sa kontrobersyal na confidential funds ng usisain na mga kongresista. My participation is limited to the issuance of the signature on the check for the cash advance, Your Honor. I have no personal knowledge insofar as the utilization and the liquidation of confidential funds. But in the preparation, meron? Yes po, during budget request, budget proposal. Okay, but pagdating sa actual disbursement, wala ka nang kinalaman? Wala na po, Mr. Chair. I don't have any personal knowledge on the utilization of the confidential fund, Your Honor. Naniniwala ang mga ito ang Special Disbursing Officer o SDO na si Gina Acosta ang may impormasyon kung papaano ginastos ang pondo. Based on the JC and based on the issuance of cash advance, it is the Special Disbursing Officer who is the accountable officer. Can you please cite the name of the Special Disbursing Officer? As shown in the check, Your Honor, it is Miss Gina Acosta. Wala naman sa pagdinig si Acosta at batay sa ipinadalang dokumento sa House Panel, binigyan ito ng Travel Authority para i-monitor at i-facilitate ang paghahanda umano sa OVP activities sa Southern Mindanao Satellite Office mula November 10 to 15, 2024. Kabilang si Acosta sa 4 na pinatawan ng contempt ng House Panel bukod sa OVP Assistant Chief of Staff, dating Assistant Secretary ng DepEd at dating Special Disbursing Officer ng DepEd. Iniutos na ang pag-aresto sa mga ito at detensyon sa premises ng House of Representatives. Hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mga ito sa hindi pagdalo ng pagdinig ng komite na may pare-parehong isinumiting Travel Authority. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can again avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Ang OVP Chief of Staff naman na si Attorney Zuleika Lopez pinabibigyan ng isa pang subpoena ng House Panel matapos sulatan ng komite na kinakailangan nitong magtungo sa Estados Unidos upang alagaan ang tiyahing kritikalang kondisyon sa ospital. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inamin ni Vice President Sara Duterte na masama ang kanyang loob sa anyay panggigipit na ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga executive ng Office of the Vice President. Kaugnay ito ng patuloy na pagbusisi ng mababang kapulungan ng Kongreso sa paggasto sa pondo ng kanyang opisina nitong mga nakalipas na taon. Inamin din ng ikalawang Pangulo na darating ang panahon na hindi na siya sasabak sa politika. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi matanggap ni Vice President Sara Duterte ang nararanasan ng mga tauhan ng Office of the Vice President na nadadamay sa issue ng isinasagawang pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Kahapon, sa kauna-unahang pagkakataon ay may humarap ng tauhan mula sa OBP ang dumalo sa House hearing. Ngunit para kay VP Sara, masakit sa kanyang kalooban na nadadamay ang mga empleyado ng kanyang tanggapan. Sinisira lang nila ng sinisira yung institusyon, yung integrity ng dignity ng institusyon ng Office of the Vice President, and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy. Sa ginanap na press conference sa Bacolod City kahapon, sinagot ng Vice Presidente ang puna ni Representative JJ Suarez patungkol sa pag-issue ng travel order ng ilang OBP staff na nataon sa araw ng hearing. That is not true. Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary, 89th anniversary sa November 15. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa, his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. Kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon. Kaugnay nito, posible namang matigil ang operasyon ng ilang OBP satellite office sa bansa. Depende kung magkano ang magiging 2025 budget para sa opisina ng ikalawang Pangulo. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 25. Samantala, ito naman ang tugon ng Vice Presidente sa panawagan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw na ito sa politika. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. We can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am, pero magtiwala din tayo sa Diyos. Pero sa ngayon ay maaga pa niya para masabi kung tatakbo siya sa 2028 national elections. Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng pamunuan ng Philippine National Police na tuluyan ng inalis bilang pinuno ng National Capital Region Police Office si Major General Sidney Hernia. Taliwas ito sa mga kumalat na balita na hindi lamang ito suspindido ng 10 araw, kundi tuluyan ng inalis sa NCRPO. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung paliwanag ng pamunuan ng PNP ukol sa status ni Major General Hernia at nasaan na ba si Hernia ngayon?
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Walang katotohanan ang kumalat ng balita na tuluyan tinanggal na si Police Major General Sidney Hernia sa National Capital Region Police Office. Ito ay sa kabilangan ng investigasyon ay sinasagawa ng pambansang pulisya. Sa text message ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa UNTV, sinabi nito na hindi pa natatapos ang sinasagawang investigasyon na pinamumunuan naman ni PNP Deputy Chief for Operation Police Lieutenant General Michael John Dubria, kina Hernia at maging kay dating Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Ronnie Cariaga. Nananatili aniyang suspindido lamang ang mga ito ng 10 araw na matatapos sa November 17 bilang mga pinuno ng NCRPO at ACG ang dalawang opisyal. Ang kapalaran aga ni Hernia at Cariaga ay malalaman pagkatapos ng isinasagawang investigasyon. Ipinag-utos ni General Marbil ang investigasyon sa dalawang opisyal kaugnay sa issue ng sinalakay na Century Peak Tower sa Adriatico, Manila noong October 29. Inaalam kasi ng PNP kung may naging kapabayaan ang dalawang opisyal sa naging pagsalakay ng kanilang mga tauhan sa ika-23rd na palapag ng naturang gusali na sinasabing nag-ooperate naman ng love at cryptocurrency scam. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba sa umunay loophole sa inilabas na executive order sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. May kaugnayan ito sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na may exempt sa ban ang online games of chance na isinasagawa ng PAGCOR-operated casinos, licensed casinos o integrated resorts. Giit ng Pangulo, ang kanyang ipinagbawal ay ang mismong operasyon nito at sapat na ang EO para ito ay i-ban. It's the nature of the operation that we're banning. It's not because it's under PAGCOR or not. Basta sinabi pa sa POGO yan, basta ganyan ang lisensya nila, is banned. Sir, do we need a separate law for that? No, the EU is sufficient. Kakasuhan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangkong hindi nag-report ng mga kahinahinalang transaksyon ni Alice Guo. Ito ang tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa panukalang 2025 national budget. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung maaaring ipataw na parusa sa mga bangkong lumabag sa panuntunan ng AMLAC? Aga 50,000 hanggang 500,000 kada transaksyon ang maaaring maipataw na multa sa mga kaukulang lokal na bangko na nabigong magsumite ng suspicious transaction report sa mga account sa ilalim ni Alice Guo. Ngunit hindi dapat yan lumagpas ng 10 hanggang 20 milyong piso depende sa sitwasyon. Ito ang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe. Alinsunod yan sa Anti-Money Laundering Act o AMLAC. Naungkat ang usaping ito kasabay ng isinagawang budget deliberation ng mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng proposed national budget para sa taong 2025. Kasunod dito ng pagsisiyasat ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kung ano ang mga hakbang na ginagawa ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ito ay matapos masiwalat ang mga issue kaugnay kay Alice Guo na itinuturong konektado sa ilang illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Ayon kay Senador Poe, kung mapapatunayan ngang nagkaroon ng paglabag ang mga kaukulang bangko sa hindi pag-uulat sa AMLC ng mga kahinahinalang transaksyon ni Alice Guo, mariring maharap sa iba pang criminal liability ang mga opisyal ng bangko nito na mapapatunayang nagproseso ng mga money laundering activities. Open the enforcement action proceedings against those banks involved in Alice Guo's case to determine if they have violated the requirement under AMLA to file STRs with the AMLC. These proceedings are ongoing, and should the AMLC find that they indeed violated the said requirement, the AMLC will file
formal charges against said banks where they may be liable for fines ranging from 250,000 to 500,000 per transaction, but not exceeding 10 to 20 million depending on the attendant circumstances. Aga binigyan din ni Senador Grace Poe ang pangangailangan sa pag-iwas sa mga naturang kaso. Kabilang na dito ang hinihiling na 2025 budget para naman sa pagkuha ng Artificial Intelligence o AI system ng AMLC na makatutulong sa pagre-reporting ng mga kaduda-dudang mga transaksyon kasunod ng kaso nga ni Alice Go. Gayun din ay umaasa ang mambabatas na mapaparusahan ng mga mapapatunayang lumabag sa money laundering activities. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hindi nangangamba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maaaring maging negatibong epekto sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pag-upong muli ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Samantala, may sagot naman ng Pangulo sa pagtutol ng Beijing sa ipinasang batas ng Pilipinas na Archipelagic Sea Lanes at Maritime Zones Laws. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit pumasok na ang bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Pilipinas ang pinakamatandang trade partner ng Estados Unidos. I don't think it will change the global forces they are our oldest treaty partner. That doesn't change. Nanawagan si Senate President Chis Escudero sa pamahalaan na maghanda sa pagpasok muli ng Trump administration dahil sa inaasahang pagbabago ng pulisiya nito. Kabilang sa dapat bantayan niya dito ay ang magiging policy ng Trump admin sa trade, security at immigration kung saan may banta ng mass deportation. Ayon sa Pangulo, titignan pa rin niya kung magkakaroon nga ng malaking pagbabago sa pag-upo ng bagong US admin. So I will have to see if there is a major change, but I don't think so. Samantala, inaasahan na ni Pangulong Marcos ang pagtutol ng China sa pagsasabatas ng Philippine Archipelagic Sea Lanes at Maritime Zones Act. Ayon kay PBBM, kailangan protektahan ng pamahalaan ang karapatan ng Pilipinas. It's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinagawa ngayong araw ang kauna-unahang Public Service Forum ng UNTV kaugnay ng pagdiriwang ng 20th anniversary ng himpilan. Kasama sa pagtitipon ang iba't ibang health professionals at organisasyon na naging katuwang ng UNTV sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa publiko at ilang patient groups. Mula sa Quezon City, may report si Evan Alvarez live. Evan, ano yung detalye dyan sa ginagawang UNTV Public Service Forum? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ngayon nga sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng isinagawang UNTV Public Service Forum dito sa Eton Centris, Quezon City. Ang forum na ito ay sa pangunguna ng ating Kuya Daniel Razon, ang CEO and President ng UNTV BMPI Incorporated. Kasama sa mga dumalo ay ang mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies gaya ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development na matagal ng kapartner ng UNTV News and Rescue sa pag-abot sa mga kapwa-tao nating nangangailangan ng medical services. Present din dito ang ilang patient groups tulad ng Kidney Transplant Association of the Philippines na kasama rin ng UNTV sa mga advokasya nito na makapagbigay ng serbisyong medikal. Kanina nagbigay ng
ng talumpati sa Health Secretary Teodoro Herbosa kung saan tinalakay niya ang 8-point agenda ng ahensya at 3 health sector goals. Nagsalita rin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao patungkol naman sa mga layunin ng kanilang ahensya na maabot ang lahat ng mga kababayan natin, lalo na sa mga malalayong lugar at mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Kuya Daniel, layunin ng Public Service Forum na ito na maipakilala ang accomplishments ng UNTV sa loob ng 20 taon nitong serbisyo at mailatag ang future projects ng himpilan kasama ang ating partner associations. Pinag-uusapan na rin dito ang mga hakbang na maaari pang magawa ng UNTV at partner agencies para mas mapalawak ang serbisyo at maabot ang mas marami pang taong nangangailangan ng saklolo. Kasama rin sa mga inanunsyo ni Kuya Daniel Razon ang planong pagkakaroon ng charity centers sa buong bansa at kung paano ito maisasakatuparan sa awa at tulong ng Diyos sa mga darating na panahon. Aga binigyan din ng parangal o Public Service Awards ang mga naging partner natin na medical professionals na walang sawa sa pagtulong sa UNTV upang maabot at matulungan ang ating taong bayan pagdating sa medical services. Yan muna ang update mula dito sa Eton Centuries, Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Alright, maraming salamat, Evan Alvarez. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31 na nagsasabi, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.